Hindi pala totoo na kapag ka ikaw ay minimum wage earner, maliit lang ang kinikita mo, hindi ka na-asenso sa buhay. Nagsimula ako sa 50 pesos per day. Ako pa ang nag-i-SS ng CR. Ako lahat. Walang nakatingin sa akin kasi gusto ko, pinapractice ko na yung sarili ko na aking yung shop, na aking yung negosyo. Ito na, after the 7 years of being employed as a high school graduate, paano nag-umpisa ng negosyo si Gilbert Molina? Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman ulit tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Ang guest natin ngayon ay walang iba kundi siya lang naman po ang nagpo-provide ng mga printing materials, mga printing equipments, printing machineries sa buong Pilipinas. Kliyente nito ang pinakamalalaking kumpanya dito sa buong Pilipinas at napakaganda ng kwento ng tagumpay nito. Hindi ko na patatagalin ang founder and the CEO of Uniprint Corporation. Walang iba ang ating boss, si Boss Gilbert Molina. Yun, maraming salamat, Boss RDR. Kasi nakikita kita bilang napaka-successful ng negosyo mo, no? So you provided opportunities doon sa maraming negosyante. Nagte-training kayo, grabe, pag nag-training kayo, jump pack yung mga training ninyo. At ang nakakatuwa lang doon, no? Ang dami mong napoprovide na negosyo sa maraming tao. Pero ito yung tanong, paano at saan nagmula si Gilbert Molina? Maaga pa lang kasi namulat na ako sa hirap ng buhay. Yung father ko, yung mother ko, medyo magkaiba sila ng pananaw sa pagpapalaki ng kanilang anak. Yung mama ko, yung traditional na housewife, ang gusto niya, makapag-aral ako ng maayos hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Kaiba naman doon sa father side ko na ang gusto niya, maaga pa lang dumiskarte na ako sa buhay. Paano ka napalaki ng magkasalungat na paniniwala? Ako yung panganay sa lalaki, wala akong magawa kundi sumunod lang sa kanya. Naging alalay o assistant niya ako sa lahat ng mga ginagawa. Nino, ni daddy? Ng tatay ko. Isa siyang contractor sa mga construction. Kapag may mga kontrata siya, ako yung lagi niyang kasama. Ako yung nagsisilbing labor niya, tagahalo ng semento, kasama niya kapag mga nag-aakit ng hollow block. Teka lang. Ang tatay mo boss, di ba? Nangungontrata. Tapos, pinagbubuhat ka ng semento? Marami siyang tauhan. Oo. Pero syempre, para at least makatipid, may mga pagkakataong sinasama niya rin ako sa grupo. Minsan, pinagbabantay niya ako sa mga tauhan niya. At the same time, pag natatapos yung mga kontrata niya, tumutulong pa ako sa mga ginagawa niya dun sa bahay namin. So, ibig sabihin, kahit saan siya magpunta, kailangan kasama niya ako. Hindi ka binaby ng tatay mo? Hindi talaga. Pinahirapan ka niya? Pinaranas niya sa akin yung mga naranasan niya nung kabataan niya. So, tinuturuan niya ako na bata pa lang, kailangan kaya ko na yung sarili ko. Kasi yung ibang magulang, ang ginagawa nila, yung anak nila, ayaw nilang iparanas yung mahirap, yung mabigat. Pero kabaliktaran yun ng tatay mo. Hindi sumama loob mo sa tatay mo? Minsan sabi ko nga, bakit napakaswerte ng ibang bata? Pag tumitingin ako sa mga kalaro ko, anytime pwede silang maglaro. Anytime pwede silang mag-aral. Anytime pwede silang humingi ng baon. Pero ba't ako? Kailangan maghalo ako ng semento. Kailangan tumulong ako sa kanya. Pag summer, yung iba nagbabakasyon. Ako sumasama ako sa bukid. Wala akong maalala na isang buong linggo nakapaglaro ako. Maglalaro man ako yung tipong wala na talagang gagawin o panakaw pa. Nung kabataan mo, may galit ka? Sa totoo lang, sobrang galit ko sa papa ko nung time na yon. Pero nung tumagal, naisip ko na maraming salamat dun sa pag-train niya sa akin. Kasi lahat ng mga dinadaanan kong pagsubok ngayon, wala na sa akin. And maybe that's the reason why you are successful right now. Ang hindi natin alam, hinuhubog pala tayo para hatutunan natin harapin yung lahat ng pagsubok na dadaanan natin sa buhay natin. Gusto ko mag-aral. Ang problema, hindi ko magawa. Kasi ultimo paghingi ng baon, nahihirapan. Kaya umabot dun sa puntong naghiwalay sila ng mama ko. Yung mama ko nag-ibang bansa, bumalik, nag-aral ng paggugupit para pag hindi kami binigyan, sa kanya pwede kaming humingi. Bakit hindi kayo binibigyan ng baon ng tatay mo? Parang sa kanya hindi importante yung edukasyon. Dapat maaga pa lang dumiskarte ka na. Yun yung binaon niya sa akin na hindi ka magugutom kapag madiskarte ka, daig ng madiskarte ang matatalino. Sa kabilang banda, ibang mama ko. Ang mama ko naman itinuro niya sa akin na kailangan mo mag-aral para umasenso ka at hindi ka habang buhay ganyan yung ginagawa mo. Ang papa ko kasi malakas kumita sana. Ang problema, hindi niya alam paano hawakan yung pera. Andun yung nagsasabong ng babae. Kahit anong sipag, kahit anong pagpupursige ng tatay mo dahil sa bisyo, lagi kayong kinakapos. Ako naman, ayokong maging pabigat. Gumawa ako ng ibang paraan para at least hindi ako nakasandal sa magulang ko. Ano yung una naging trabaho mo? Dahil nga walang tubig doon sa area namin sa squatter, ang airpat ko gumawa siya ng poso. Doon sa poso
na yun, ninegosyo ko pa. Ninegosyo mo yung poso? Ninegosyo ko. Lahat ng kapitbahay namin na malapit, pwede ko po silang igiban per balde o per drum. Umahango din ako ng mga biko. At the same time, sumasama ako dun sa mga barkada ko na nangangalakal at yung mga wire. Nagtatanso ka? Yun yung naging buhay ko ng elementary hanggang mid ng high school. Maaga ka natutong dumiskarte. Yun yung naiambag naman sa'yo ng tatay mo. Even yung pag-i-ending. Naranasan ko. Dahil ang papa ko nga, isang sugarol, diba? Natutunan ko yun. Wataya siya ng ending. So why not nasabi ko, aralin ko yun. Ginawa kong pagkakitaan. Nakatapos ka? Sinorvive ko lang makatapos ng hanggang high school. Ano yung mentality sa palagay mo? Bakit ka nagtagumpay sa buhay? Inisip ko na hindi pwedeng habang buhay ganito ko. Kung hindi ka magsasakripisyo, walang magbabago. Ano yung mga sinakripisyo mo? Napilitan akong isacrifice yung pag-aaral ko para at least matutukan ko yung paghahanap buhay Para sa mga kapatid mo? para sa mga kapatid ko. Pero nagkaroon ako ng realization na kailangan hindi na pwede akong maging ganito habang buhay. Ilan taon ka nito? Mga 16 Third year high years school old. pa lang, tandang-tanda ako, February 2000. Natatapos pa lang ako sa high school. Nagtrabaho na ako. Wala akong masyadong kalaro dati at naiinggit ako masyado. Nung nagpaalam ako, medyo uhaw talaga ako sa laro. Nagtrabaho ako sa computer shop para libre yung paglalaro ko. Tinira mo ngayon computer shop? Tinira ko. Oo. Ginalingan ko, Boss RDR. Dapat araw-araw may natututunan ako. Sila, pag nakapag-aral sila, nakapagtapos, magkakaroon sila ng trabaho. Ikaw, Ako, wala. Wala. Pero kailangan kong galingan para pag nagkaroon ako ng skill, pwede ako rin magtrabaho. Ilan taon ka nagtrabaho sa computer shop? 7 years ako. Inaral ko yung pag-aayos ng PC. Inaral ko yung mga software sa pagde-design kasi dyan sa area namin, nauso dyan yung mga calendar. Inaral ko yung Photoshop, inaral ko yung Corel. Wala pang YouTube nun. Paano mo nalaman yun? Wala pang YouTube. Dahil nga gusto kong matuto, kahit anong games, kaya kong aralin. Ano pa kaya dun sa mga software? Kailangan ko kasing magkaroon ng skill. Yung supposedly na po pwede nyong matutunan sa eskwelahan, kung determinado ka at eager ka talaga sa buhay, kahit hindi sa eskwelahan matututunan mo. May mga bagay kasi talaga na kahit sila, yung mga classmate ko, na hindi nila natututunan dun sa mismong school, di ba? Yes. Ako, ang dami ko natututunan dun sa trabaho, sa araw-araw na ginagawa. Ibig sabihin, kung ikaw papipiliin, saan mas mahalaga ang edukasyon? Sa loob ng eskwelahan o sa labas ng eskwelahan? Kung papel ang pag-uusapan, sa school Eskwelahan. talaga. Pero yung experience, iba ang naituro talaga sa akin. Yes. Kasi yung iba, sabi ko nga, pagka-graduate, mag-OJT sila, aaralin pa lang yung inaaral ko. Correct. Nagsimula ako sa 50 pesos per day. Ako pa ang nag-ISS ng CR, ako lahat. Walang nakatingin sa akin kasi gusto ko, pinapractice ko na yung sarili ko na akin yung shop, na akin yung negosyo. Lahat ng mga knowledge na pwede ko ituro sa mga kasamahan ko, itinuro ko, hanggang sa nagulat yung boss ko. Mag-branch out na pala kami at nagba-branch out kami. So yung opportunity na na-master mo lahat, yun yung nai-apply mo ngayon kung ano man ang meron ka ngayon. Totoo po. So ibig sabihin, hindi pala totoo na kapag ka ikaw ay minimum wage earner, maliit lang ang kinikita mo, hindi ka na-asenso sa buhay. Pwedeng-pwede. Kasi ako, sabi ko nga noon, after 10 years, kailangan makabisado ko na lahat at alam ko na. Bakit ka nangangarap? Malaki kasi yung pinaguhugutan ko talaga that time na sinasabi ko na ayokong maulit yung generation na yung pamilya ko o yung magiging anak ko, ganun din yung magiging buhay. Ang lagi kong pinagdadasal yan dati, Lord, gawin mo ko instrumento para at least lahat ng mahal ko sa buhay, maiangat ko. Ngayon ko na-realize na importante yung ginawa ng papa ko. Kasi kung hindi, kung binigyan niya pala ako ng baon pang araw-araw, pwede ako naging empleyado. Yung pangarap ko maging engineer, matutupad ko. Pero baka hindi ko narating kung ano yung meron ako ngayon. Ano yung sasabihin mo doon sa dating ikaw? Sana mas maaga kong nakuha yung nakamit ko ngayon para at least yung papa ko na ipakita ko sa kanya at naging proud siya nung nabubuhay pa siya. Kaso huli ng lahat, nung umangat na ako, medyo doon na nagkaroon na ng sakit yung papa ko. Kung nabubuhay ang papa mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Pa, sobrang salamat kasi ginawa mo kong matatag. Tinuro mo sa akin na hindi kami magugutom kung magaling akong dumiskarte. Wala nga akong tinapos pero pagalingan ng diskarte, doon ako panalo. Panalo ko ngayon dahil itinuro mo sa akin yung mga bagay na hindi itinuturo ng ibang magulang sa ibang mga bata. Kaya matagumpay ang buhay mo ngayon, hindi na ginawa ng tao yan. Kasi it is so biblical at alam naman nating lahat na kapag ka minahal mo ang mga magulang mo, pagpapalain ka sa mundong ibabaw pa lang. Totoo yan, Boss RD. At isa yan sa paniniwala ko. Kaya sa mga ibang tao nga, sabi ko, dapat mahalin nyo yung magulang ninyo. Suklian nyo kung ano yung paghihirap na binigay niya. Dahil nandyan pa si nanay. Baka meron ka pang hindi nasasabi sa nanay mo na po pwede mong sabihin ngayon sa show na to. Ma, salamat kasi yung mga itinuro mo sa akin na kung paano ko makipagkapwa-tao na kahit umangat ako, dapat nasa baba pa rin yung pa ako. Yung paalala mo na sino yung tumulong sa'yo, tulungan mo. Andun ako, maglalabing-anim na ako sa negosyo. Lahat ng mga tumulong sa akin, kasama ko pa rin. Kaya para sa'yo to, ma. Mahal na mahal kita, ma. Eto na, after the 7 years of being employed as a high school graduate, paano nagkumpisa ng negosyo si Gilbert Molina? Ayun, nabanggit ko nga
na equipment na ako sa skill, sa knowledge to start ng business. So yun talaga umpisa, no? Skills and knowledge talaga umpisa, no? Kumbaga sa games, kailangan mo aralin yung gameplay. May mga quest, may kailangan ka aralin ng skill. Dito rin ganun din. Ibig sabihin ng buhay para lang din laro? Lahat yan. Kaya ako nag-focus sa pagnenegosyo na hindi alam ng iba, nag-e-enjoy na rin lang ako. Kasi nga, inahilin tulad ko siya sa paglalaro. Unti-unti, nag-start ka sa laro ng level 1. Ganun ka rin sa negosyo. Tandang-tanda ko pa, July 8, year 2007, nag-start na. 2007. Ang problema ko, puhunan. Doon sa 7 taon, may naipundar ako isang computer. So dati kang bantay ng computer shop, ito may naipundar ka, isang computer. Isang computer. Ayan. Tapos, dahil may isa na akong computer, kailangan ko ngayon ng printer at saka iba pang mga equipment. Ang problema, wala akong pera. Lumapit kami kung kani-kanino. Nakautang kami sa tita ng asawa ko. May isa akong kliyente na kung saan ako nagle-layout, regular ako nagle-layout. Nagpahiram naman ng checking account para mangutang ng Xerox machine. Xerox machine. So isang computer, isang printer, isang Xerox machine. Yes. Ayan. Yung maliit na salon ng mama ko, hinati ko pa para lang makalibre muna ako ng upa. Kasi Yes. hindi ko kakayanin talaga. Okay. Ang upa nun is nasa 5,000 pero 2,500 lang yun. Isang computer, isang printer lang. Kalakasan sa amin dyan sa squatter area, yung mga nag-a-apply. So kailangan, lahat ng mag-a-apply, magpapagawa ng mga resume. Pagkatapos, magpapa-typing job, dahil nga nasa gaming industry ako, mabilis ako mag-type. Siyempre, 5 to 10 minutes, tapos na yung isang resume. Ang susunod naman dyan yung rush ID. So ikaw nagtatype. Dahil nga, yun yung ginagawa ko dun sa ako ang computer technician, ako lahat. Alam ko lahat kung paano yung negosyo patakbuhin. Ang wala lang naman ako puhunan eh. Yeah. Nakita ko dyan sa may Ever Commonwealth, sa may second floor, meron dyan nagpipicture at nagpiprint ng mga ID o yung mga pictures gamit yung Bluetooth. So nakita ko, hinanap ko, nangutang ako, binili ko yun. Hanggang sa inaral ko kung paano yun. Dahil marunong ko mag-Photoshop, marunong ko mag-edit. Sabi nga niyan, pag rush ID dapat mabilis. So within 5 to 10 minutes, dapat makakapag-produce ako ng mga 2x2 and 1x1. Doon sa prosesong ginawa ko yun, sobrang laki ng kinita. Ano yung rush ID na yun? Yun yung ano? Yes, yung mga 2x2. Oo. Kasi kung dati sa mall, may nabibiling mga photo paper na tinatawag sa isang pack, 20 pesos. Oo. So ibig sabihin, ang materialis niya, piso lang. Pero Okay. makakagawa ka na ng 6 na 2x2. Ang 6 na 2x2 that time, 60 pesos. Pero yung materialis na ginagamit mong papel, piso lang. So ibig sabihin, sobrang laki ng tubo. Lahat ng nagpapatype sa akin ng resume, nagpapa-rush ID. At yung iba, pumipila dahil mas mura yung rush ID ko kumpara sa mall. Nakapag-ipon ako, bumili ako ng laminator at saka yung pangkat ng ID. Naisip ko, sabi ko nga, maraming mga school dito sa area namin. Ang ginawa ko, bumili ako ng 100 pieces na brown envelope. Nilagay ko doon yung company profile ko. At the same time, yung mga services na pwede kong i-offer. Pero wala akong makina, boss. Okay. Pero meron na akong mga backup plan na nun. Gamit yung pagsasubcon na tinatawag. Meron ako 100 envelopes, nilagay ko doon yung samples na ipinamigay ko sa bawat eskwelahan. Sa 100 nabigyan, 5 lang ang tumawag sa akin para magpagawa. Pumupunta ako sa school, nagpipicture ako, nandun yung pangalan, yung details sila, i-edit ko agad at gagawin ko yung PVC ID na tinatawag. Wala akong makinarya, pinapa-subcon ko lang yung ID lay sa recto. Alam nyo boss, ang kanong singil ko kada isang ID, 100 pesos kada isa. Magkano puhunan? 5 piso lang. Yun yung mga ginawa ko hanggang sa dumami ng dumami. Yung mga kliyente ko ng mga eskwelahan at ibang mga company, nakita nila na gumagawa rin pala ako ng tarpaulin. Pero wala akong makina, boss. Paano mo nagawa ng paraan? Nag-ikot ako ng mga nagpiprint ng tarpaulin, nagpa-print ako sa kanila at nakipag-usap sa subcon base. So tumatanggap ako doon 25 pesos per square foot. Ang bigay niya sa akin is 15 pesos that time. So may 10 piso ka kada square foot. May 10 piso pero meron pa akong kitang sa pag-layout pa nun. Ang nilagay ko para sa akin magpagawa comparison sa mga ibang may makina, the next day pwede nilang kuhain or else babalik ko yung binayad nila. Oo. Imagine boss, iisa lang ang PC ko nun, iisa lang ang printer ko, pero dagsa yung mga nagpapagawa sa akin. Yes. Kumuha ako ng isang out of school na bata doon sa lugar namin, tinuruan ko. Hanggang ngayon boss, nasa akin pa rin yun. Nung nagkaroon ka na ng empleyado, lumipat ka na? Hindi. Doon pa rin? Umalis na yung mama ko kasi nakita niyang lumalakas na yung negosyo. Negosyo, okay. So nabuo mo na yung pwesto ngayon? After a year, nagba-branch out na ako. Kasi After a year? Dahil alam ko yung formula, alam ko na mura lang naman yung puhunan. Nagdadagdag ako ng equipment, boss RDR. Alam mo kung saan ako makapit? Saan? Sa 5.6. 2007 hanggang 2008, nakapagtayo ako ng 5 services na yan. Nandyan sa Batasan, andyan sa Holy Spirit, at marami pang iba.
Okay. Hanggang sa kumukuha na ako ng mga project sa mga barangay. Dahil nga sa dami ng demand, doon ko napatunayan na hindi kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula ka ng printing business mo. Kaya ka siguro masensot yumaman, naging masinop ka rin sa pera. Sa totoo lang, boss, ako magastos. Palabigay ako kung ano yung papa ko, ganun ako. Ang humandle lang maayos sa pera, yung asawa ko. Buti nagkaroon ka ng ganong klaseng asawa. Swerte ako sa asawa ko dahil siya ang talagang masinop. Nagtatrabaho pa yun, boss. Lahat ng sinasahod niyan kinikita, idinadagdag dong sa equipment. Ano yung mga kasunod na kwento nun? Yung nakita ko na kaya kong palaguin yung negosyo, nag-isip ako ng negosyo na naka-align doon sa negosyo kong existing. Ano yung nagiging problema ko kapag may negosyo kong ganun? Nasisira yung equipment ko. Kaya nung year 2009, nagtayo muna ako ng repair center Repair. para lahat ng problema ko sa printer masosolve. Okay. So, yung dream ko talaga is magkaroon talaga ng isang computer shop. Computer shop. Para at least yung pangarap ko dati as a gamer na magkaroon ng sarili, natupad ko na. So pagkatapos yan, boss, nung year 2010 na, Oo, 2010. naghanap ako ng extra income sa bawat pwesto ko. Doon pumasok yung loading. Bakit loading? Pag may computer shop ka, boss, may mga nagpapaload yan. Halimbawa sa mga Ragnarok, may mga load yan. Karamihan ng mga loading cards, kailangan doon sa system na lang. Okay. So, yun yung hinanap ko na bakit pa sila lumalayo para bumili ng cards. Kailangan makita ko na rin. At yung mga may prepaid na gusto magpa-load, doon na sa store namin. Okay. Ang problema, ang nasalihan ko, networking pala. Eh di na-scam ka. Akala ko na-scam ako. Oo. Nung pumunta ako doon, akala ko magre-register lang para sa loading. Oo. Ang problema, na-orient ako. Kailangan pala mag-invite. Invite yan. Pero Oo. ang habol ko lang is yung produkto, yung loading lang dapat. Mm. Kaso boss, competitive kasi akong tao. Ayan na. Gumawa ako ng sistema, boss, na kaya ko pang mahigitan yung kumpanya. Last quarter ng 2010, naka-join ako. Ang ginawa ko, boss, kinarir ko. Hinataw mo. Hinataw ko. First time ko yun, boss. Hindi ako marunong makipag-usap sa mga tao. Eh kasi computer lang kausap mo And lagi. risk taker ako, boss. Naglabas ako ng kulang-kulang 2 milyon. Ito yung buong ipon mo na to sa negosyo mo nun. Yes, boss. Nangutang pa rin ako, boss. In-all-in Lahat ko, ng boss. pera mo tapos umutang ka pa. Yes, boss. Mayroon tinatawag na parang distributor o yung stockist. Oo. Nag-stockist ako, boss. Alam mo ang ni-risk ko doon? Andun ngayon ako sa Star Mall, malapit sa Ortigas na marami ring nagne-network. Nagsiseminar ako doon. Doon ako natuto makipag-usap sa mga tao. Natutunan mo yung sales. Sales. Yun. Doon na yon. Nag-connect siya, boss. Instead na pumunta sila sa main office, dahil nakagitna ako nang pinupunta ng tao kaysa sa main office ng kumpanya. Napalakas ko yung networking na yun, napalakas ko rin yung negosyo kong printing supplies. So ibig sabihin yung taya mo sa networking na yun, hindi ka na-scam. Hindi ako na-scam, boss. Na-interview din ako ng kabuhay swak na swak. Youngest multimillionaire sa edad na 27. Meron akong 27 distributor sa buong Pilipinas. So nag-top earner ka doon? Nag-top earner ako. Kasi ginawan ko siya ng sistema na wala sa iba. Marami kasi mga taon tingin nila sa networking scam eh. Totoo, boss. Ikaw na may malaking kumpanya ngayon, proud and loud ka na networker ka dati. Doon ako nagsimula. Doon ako natutong magbenta. Marami kasi mga tao ngayon, ang tingin nila sa MLM or sa networking scam. Kasi maraming tao, ginagamit nila ang networking para makapangloko sila. Not knowing ang networking pala itself is a recognized business globally. Dito lang sa Pilipinas na kung bakit ba napakapangit ng tingin sa networking pero ang daming napayaman ng networking. Ito, boss. Ako sa totoo lang noon, every month, dealer of the month ako, distributor of the month ako, may kotse, may motor, may mga laptop ako natatanggap. Oo. Pero nung nagsara yung kumpanya, sobrang laking naitulong sa akin nun. Naging thankful ka. Naging thankful ako. Bakit? Natuto akong makihalubilo sa mga tao. Kasi boss RDR, ito yung problema sa akin. Ang knowledge na pumasok sa utak ko, graduate lang ako ng elementary. Takot ako makipag-usap sa mga matatalino o yung magagaling. Natatakot ako na sitahin ako kasi hindi ko alam yung mga sinasabi ko. One time, bumabiyahe ako dito sa may bandang SM North. May nasakyan akong taxi. Nasabi ko, ano yung proseso ng boundary type? Sinabi niya, pag nag-boundary siya, ito yung presyo, 1,005. Tapos yung sino nagbabayad ng gasolina? Sila rin, boss. Yes. Pero pag nagkaroon ng problema, sino nagbabayad? Operator. So yung ganung konsepto, boss, inadapt ko ngayon sa printing ko. Imbis na franchise, ginawa mong boundary. Yes, boss. Nakailang branches ka ng boundary type? 5 peraso, boss. Ang ginawa ko, 1,000 daily, meron akong 30,000 kada isang buwan. Wala akong isipin na dun. Yes. Na nakafix. 5 branch, 30,000 kada branch. Kung dinagdagan ko yun at ginawa kong 100 na branch na boundary ng ganun, may Oo. 3 milyon ako kada isang buwan. Pero hindi ko siya tinuloy kasi meron akong nakikita isang negosyo na sa tingin ko mas
malaki pa doon sa plano ko. Ano yun? Ito na po si Uniprint. Kailan nag-umpisa si Uniprint? Nag-start siya noong 2011 na to. Ang kliyente ko na ngayon, mga corporation na. Yung Okay. mga nakikita nyo sa mall, yung mga nakikita nyo malalaking supermarket, at Yes. marami pang iba. Yung mga pag bumabiyahe kayo ng mga kalsada, mga expressway, yung mga nakikita nyong road sign dyan, isa kami sa mga supplier na yun. Oo. Ngayon, dito naman sa side ng pagbebenta, boss, dito ko na natutunan yung naaral ko sa networking. Ano yan? Yung pakikipag-usap sa tao at pagtitraining. So, sinimulan ko yan ng Bulacan, nakipag-usap ako sa mga politiko sa livelihood program. Nagturo ka tungkol sa printing business? Yes, boss. Nang libre, boss. Libre. Paano ka kumikita pala dun? Pagkatapos ko mag-seminar ng libre at natutunan nila ganun lang pala kadali. Doon pa lang doon sa PBCID, boss eh. Bibili sila sa akin ng package na halagang 10 to 12,000 pesos. Pero makakagawa na sila ng 500 na IDs. Ite-training ko kayo ng libre, nasa sa inyo kung magtutuloy kayo sa negosyo o hindi. Kung bibili kayo ng equipment, magsisimula kayo may pwesto or magdenegosyo kayo doon sa bahay-bahay lang. So dahil tumaas yung demand, ano ngayon ang kasunod na ginawa mo? So ang ginawa ko noon, lumipat muna ako sa mas malaking pwesto. Nagrent ako ng building dyan sa may Kamuning, Quezon City. Dinudumog talaga, boss. So ang ginawa ko, every year, nagtatayo na ako ng branch. Ilan na? Pangwalo ko na yung sa Cebu. Workshop facility to. Nandoon ka nagtuturo ng printing business. May workshop area, meron dong bilihan, Tsaka? warehouse. Kompleto na siya. Ayan, so sa lahat ng gustong magkaroon ng printing business, no? Gusto nyong gumawa ng damit, gusto nyong gumawa ng mga tumblers, gusto nyong gumawa ng anything na piniprint, like mga tarpaulin printing, lalong-lalo na sa mga eleksyon, gamit na gamit yan. Sa eskwelahan ngayon, back to school na gamit yan. Sa lahat ng mga may advertising collateral na mga pangangailangan ng printing, mag-inquire na kayo sa Uniprint, no? Kasi sila, ang kagandahan, hindi kayo bebentahan na makina nito. Tuturuan muna nila kayo. Totoo, boss. Kasi kung iba-iba lang yan, yung workshop, may bayad yan. Which is tama lang din naman na may bayad. Pero ikaw, napili mong libre. Kasi natutunan ko, boss, na libre. Napakagandang opportunity niyan sa inyo, ha? Sa lahat na naghahanap ng negosyo, andyan ang Uniprint, ha? Kontakin nyo na lang sila directly. So, paano kanila makukontak, boss? Pwede nila akong kontakin sa number na 0917-808-8000 or visit our Facebook account, Uniprint PH. Uniprint PH. So, mayroon din tayong free webinar dun sa aming YouTube channel na Uniprint PH. Yan ang isubscribe ninyo, guys. Yung Uniprint PH sa YouTube. Kasi kung ano-ano pinapanood ninyo, ha? At least ngayon, yan, opportunity, negosyo, na pagkakakitaan ng bawat isa. To register din, boss, abol ko lang din yung sa website namin, www.uniprint.ph. Pwede sila mag-register kung gusto nila mag-attend ng mga seminars namin sa iba't ibang branch. Iba-iba kasi yung schedule at isa ako sa magtuturo sa kanila. Binibigyan ko sila ng kaalaman at the same time, tinuturuan ko rin ng parte base sa experience ko. Ayan, sige, bago tayo matapos, baka meron kang gustong pasalamatan, batiin sa show natin. Ayun. So, maraming salamat sa team ko sa Uniprint. Unang-una sa May Kapal, maraming salamat sa blessing na natatanggap ko. Lahat ng mahal ko sa buhay, huwag kayo mag-alala, tutulungan ko kayo. Lahat ng team ko ngayon sa Uniprint, gagabayan ko rin kayo at the same time sa mga gusto pang magnegosyo. Tutulungan namin kayo kung paano simulan ito. Ayan, so muli mga boss, maraming salamat sa tumutok at sumubaybay sa napakagandang episode natin na to, no? So napakagandang opportunity ang ibinibigay sa atin ng Uniprint. So sa lahat ng gustong mag-inquire sa kanila, puntahan nyo na kagad ngayon yung kanilang YouTube page, Facebook page. And kung meron kayong TikTok, boss, Uniprint PH. Uniprint PH sa TikTok na rin. I-follow nyo lahat ng mga social media account nila at mag-inquire na kayo doon din sa cellphone number na ibinigay sa atin ni Boss Gilbert, no? So ganitong mga opportunity ang dapat natin tangkilikin ngayon. Magbibigay sila ng libreng kaalaman pagdating sa printing business at nasa sa inyo na kung gusto ninyong gawin o ipagpatuloy ang printing business. So muli mga boss, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel and then of course, i-click nyo na rin yung notification bell na matagal na nag-aantay ng click ninyo. Mag-like and follow na rin kayo sa aming Facebook account, TikTok account at Instagram account, no? So muli mga boss, maraming salamat sa inyo and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.